Hi guys, it's me Catherine, OFW nga pala ako dito sa bansang Taiwan. Siyam na taon na nga pala akong OFW dito sa bansang Taiwan. Yes, siyam na taon. At sa loob ng siyam na taon, 6 na employer po ang napasukan ko. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng isang OFW ay yung mawalan ka ng trabaho. Yes, mawalan ka ng trabaho, yung magpalipat-lipat ka ng trabaho, lipat sa kabilang employer, halos lahat na yata. Pero thankful pa rin ako kasi sa 6 na employer ko, wala namang nagmamaltrato. Nawawalan man ako ng trabaho, namamatay yung alaga or nagkakaproblema sa amo or sa pasaway na alaga. Kasi kung talagang nahihirapan ka na, pwede ka namang lumipat or magpalit. Hindi kagaya sa Middle East na kapag nahirapan ka or kung gusto mong umalis, hindi mo magagawang magpalit ng employer, hindi agad-agad, hindi kagaya dito sa Taiwan, kapag ayaw mo na, pwede ka nang lumipat. Yes, tama po yung narinig nyo. 7 na taon na akong OFW dito sa Taiwan, pero ang naging employer ko ay 6 na. At ito na nga, pupunta na tayo sa pang-7 employer. Thankful naman ako kasi dun sa mga naging, sa pinakahuli kong employer ay sobrang bait, nagka-problema lang kasi nga, may problemang hindi inaasahan na dumating sa kanya. Siyempre, damay na rin ako, tsaka yung alaga ko. So, naghiwa-hiwalay na kami. No choice ako kundi maghanap ng panibagong employer. Dito kasi sa Taiwan, kapag nawalan ka ng trabaho or magpapalit ka ng amo, bibigyan ka nila ng 60 days para makahanap ng panibagong amo. Pero syempre, to the rescue ang mga broker. Siguro, swertehan lang din talaga sa broker, and yun na nga, swertehan din talaga sa amo. Yung iba kasi dito sa Taiwan, tumatagal na talaga sila na isang employer lang. Siguro, minalas-malas lang ako dahil sa loob ng 7 na taon, 6 na ang naging employer ko or 6 na yung inalagaan ko. Halos alaga lang naman yung trabaho ko dito sa Taiwan. So ngayon, maghahanap na tayo ng pang-7. At isa pa, ang mahirap sa OFW, yung mawalan ka ng amo. Tapos, sobrang dami mo pang gamit. Hindi mo alam kung paano mo ililipat, kung paano mo bibit-bitin. So, yung iba, kailangan mo talagang ipadala sa Pilipinas ng biglaan. Kagaya ko, itong pagpapalit ko ng amo ay talagang biglaan. Wala sa plano or hindi pinlano, talagang dumating lang sa puntong nagka-problema yung amo ko. Wala akong choice kundi maghanap ng panibagong amo. Hindi naman pwedeng tumagal ako sa kanila na walang sweldo. Kasi yun lang yung nagpapatakbo ng buhay natin dito or yun lang yung kailangan natin para patuloy tayong mamuhay dito sa Taiwan, ang ating sweldo. Pag wala kang sweldo, wala kang pera, syempre wala kang pagkain, ayan, basta. And isa pa, sa pagiging OFW, kailangan palagi mong bitbit ang lakas ng loob. So, ayan guys, andito nga pala ako sa vending machine kasi papunta ako ng Taoyuan. Kukunin ko yung ibang mga gamit ko. So, dito may makikita kayong machine. Kung gusto nyo bumili ng ticket para makasakay kayo ng train, meron naman dyang English. Pwede nyo pong palitan ng language ng English. So, pipindutin nyo lang dyan kung saan kayong location pupunta. So, bumili ako ng ticket, papunta ako sa Neyli. Ayan, so punta ako ng Neyli, so pindutin ko yung isa kasi isa lang naman ako. And then, syempre, pabayaran natin yan ng cash. Ayan, makikita nyo dyan kung magkano yung babayaran nyo. So, sa Neyli is 41 NT. And then, yan, ilalagay nyo lang dyan yung cash. And then, syempre, makukuha dyan yung sukle. O, diba? Ayan, ganito din kaganda talaga sa Taiwan. So, kapag wala nang laman yung yoyo card mo, pwede ka naman bumili ng ticket. So, ayan, makikita nyo dyan, ilalabas na yung ticket and syempre, ibabalik din yung sukli mo. O, bawal kumupit. Ayan, so, ayan na yung sukli ko. Diba, napakasimple lang. Kaya dapat kailangan lahat pag-aralan mo. So, ayan ang ticket ko. Ayan. So, papunta nga pala ako ng Neyli kasi ayusin ko yung mga gamit na naiwan ko. And, ayan, hindi ko alam kung paano.
hahakutin. So, ayan, ipasok nyo lang yan dyan, and then, paglabas nyo, kukunin nyo ulit yan, dahil pagbaba nyo ng station, kung saan talaga ang destination nyo, ipapasok nyo pa rin yan, para makakalabas kayo. Kasi, pag wala yan, hindi kayo makakalabas. Ayan, so, nandito na nga pala ako sa train. Ayan, pababa ako dyan. Siyempre, sasakay ako ng train. Baba lang tayo dyan. Ayan, so, para na akong pagala, parot parito. So, ayan, nandyan yung location, Taoyuan, Chongli, Hsinchu. So, yun yung sasakyan ko. O, diba, sobrang ganda talaga dito sa Taiwan. Ayan, nandyan kung saang lugar ka o saang lupalop ka man pupunta. So, ayan, mag-aabang na tayo ng train. And then, syempre, meron nga pala dyan. Ayan, meron dyang bulletin kung saan nyo makikita yung number 9 train na sasakyan nyo. So, ayan, makikita nyo dyan kasi sa taas, merong blue train. Ayan, may red or kung ano man. Basta ang palagi kong sinasakyan, it's either blue or green. Humanap nga pala ako ng maupan kasi nga ramdam na ramdam ko yung pagod at antok. Dahil nga nagakot ako ng mga gamit ko, parot parito. Ayan, so ramdam ko yung sakit ng katawan, pero carry lang, kaya naman. Ayan, nakakaawa naman ng mami nyo. Pabalik-balik ako dyan, ayan, para lang matapos or mabalikan ko yung mga gamit ko. Ang hirap. Ayan na nga, palabas na nga pala ako ng train. Andito na nga pala ako sa Nili. So, babaybayin ko naman ngayon yung lugar or yung bahay ng amo ko. Siyempre, lalakarin ko lang yan para medyo may exercise. Ayan, yung ticket, ilalagay nyo lang ulit yan para makalabas kayo. Ayan, nandito na nga pala ako sa Nili Station. So, ayan, mamimiss ko yung lugar na to. Dito ako ng 2 taon. Pero dahil yun nga, kailangan ko nang lumipat na naman ng panibagong amo. So, ayan, no choice. Ayan, Nili Station. Ayan, so lalakarin ko nga pala yan papunta dun sa bahay ng amo ko. Ayan, para medyo ma-exercise kahit medyo pagod and antok. Ayan, okay lang naman maglakad. So, ayan guys, nandito na nga pala ako sa bahay ng dating kong amo. Ayan, hindi ko na binidyohan kung paano ko isa-isang binuhat sa labas ng bahay ang aking mga gamit. Dahil kailangan ko na talagang lisanin yung bahay dahil nagagalit na yung landlady kasi nga hindi nagbabayad. Ayan, so, tingnan nyo naman, may extra pa yung asong alaga. Ayan, kawawa din yan kasi maiiwan siya. So, hindi naman pwedeng isama ko siya kung saan ako pupunta. Kasi, aso yan ng amo ko. Dahil wala nga siya sa bahay. Ayan, yung iba kong mga kaibigan, alam nila yung dahilan kung bakit wala yung amo ko. Ayan, ang nakakalungkot lang kasi nga, yun, napunta siya sa situation na ganyan na hindi ko rin alam kung bakit. Ayan, so siguro kapalaran na rin yung na nangyari to. Ayan, hindi natin alam kung ano yung susunod na kabanata. Basta ang alam ko lang, hindi ko alam kung paano ko to bubuhatin isa-isa. So, inaantay ko nga pala dyan yung susundo sa akin. Ayan, merong isang mabuting kaibigan na kusang loob na ako'y tulungan maghakot ng gamit. Ayan, shoutout nga pala sa inyong mag-asawa. Salamat ng marami sa inyo ate sa pagtulong sa akin. Para ako dyang, kulang ko na lang dyan naglata. Ayan, iniisip ko kung paano ko ito bubuhatin. Ayan, sobrang hirap talagang mawalan ng trabaho dahil ayan, biglaan talaga. So, ultimo yung mga kumot unan kailangan kong dalahin kasi hindi siya pwedeng maiwanan sa bahay dahil itatapon siya ng landlady. Ayan, syempre, hindi naman natin yan bahay. At syempre, yung asong yan, napamahal na rin sa akin. Ayaw ko rin sana siyang iwanan, pero no choice. May iwan talaga siya dyan. Iniwanan ko na yan ng 1 week dyan. Pagbalik ko, nandyan pa rin sa bahay. Ayan, ang laki na niya. Baka merong gustong umumpon, pero baka wala na yun sa bahay ngayon. Ayan, so kawawa naman. Ayan, medyo malamig pa yung panahon dyan. So, iniintay ko lang sina ate, yung tutulong sa akin. Ayan, kaya talagang sobrang hirap mawala ng trabaho or magpalipat-lipat ng amo. Ito yung isa sa pinakamahirap, yung magpalipat-lipat ng amo. Kasi, syempre, ayan, so okay na sana ako dito. Kaso nga lang, yun nga. Ayan, iniisip ko paano na kasi kailangan ko matapos ang 60 days. Dapat makahanap na ako ng panibagong amo kasi Pinas ang bagsak ko.